Tawa sila. Nangingibabaw ang mga tawanan nila sa buong silid, parang kulog sa gitna ng katahimikan. Ang akala nila, isa lang akong miserable, pobreng uhaw sa mana, at ang tanging kayamanan na naiwan sa akin ng aking ama ay isang lumang relong kalawangin, isang piraso ng basura sa kanilang mga mapanuyang mata. Nagkakandahaba ang mga liig nila sa pagtingin sa pera at lupa. Pero hindi talaga nila alam na ang basurang iyon na pinagtawanan nila ay aabot sa halagang $1,000,000. Ang tanong ko ngayon, nasaan na kaya ang mga ngisi nila? Ako si Elena. Para sa marami, ang buhay ko ay perpekto, lalo na't binyayaan ako ng gandang hinahangaan. Pero ang tunay na kagandahan sa buhay ko ay ang aking ama. Siya ang sentro ng aking mundo, ang aking gabay. Hindi kami mayaman, malayo sa karangyaan, pero ang tahanan namin ay puno ng pagmamahalan at mga aral na mas mahalaga pa sa ginto. Si Papa ay isang guro sa probinsya, sapat lang ang kinikita para sa aming dalawa. Ang pagiging isang ulirang ama ang tunay niyang yaman. Palagi niyang sinasabi na ang pagiging matuwid ay higit pa sa anumang materyal na bagay. Naalala ko pa ang bahay namin sa probinsya. Maliit lang pero bawat sulok ay punong-puno ng alaala. Ang mga halaman ni Papa, ang amoy ng kape tuwing umaga, ang tunog ng lumang radyo. Sa gabi, bago ako matulog, babasahan niya ako ng kwento. Hindi kailanman nawala sa pulso niya ang isang lumang relong pambisig. Kulay tanso, na halos maitim na sa kalumaan, ay luma ng strap na balat. Minsan tinanong ko siya kung bakit iyon ang paborito niyang relos, at ninisan lang niya ako. May sariling kwento ang bawat bagay, anak, sabi niya. At ang kwento ng relong ito malalim at kakaiba. Darating ang panahon, maiintindihan mo. Noon, bata pa ako, kaya hindi ko masyadong pinansin. Ang mahalaga sa akin ay ang init ng yakap niya at ang payapa naming buhay. Simple lang kami, pero buo. Walang kaplastikan, walang inggitan. Puro pagmamahalan lang. Pero syempre, ang buhay ay hindi laging payapa. Dumating ang oras na nagkasakit si Papa. Hindi biglaan, dahan-dahan. Unti-unti niyang nawala ang sigla. Habang nagiging mahina siya, doon naman nagsimulang dumalaw ang mga kamag-anak naming halos hindi naman namin nakikita noon. Lalo na ang tita Sonia ko, ang kapatid ni Papa. Mayroon siyang 2 anak, sina Mark at Liza. Kilala ko sila. Mayayabang, mahilig magpakitang gilas, at kitang-kita sa mga mata nila ang pagkainggit. Hindi ko talaga sila feel. Noong malakas pa si Papa, bihira lang silang sumulpot. Pero ngayon, halos araw-araw na silang dumadating. Napansin ko ang pagbabago sa kanila. Ang mga tingin ni Tita Sonia na dati walang pakialam, ngayon ay tila nag-iisa na lang. Palagi siyang nagtatanong tungkol sa kalusugan ni Papa, pero ang mga tanong niya ay parang naghahanap ng impormasyon tungkol sa kanyang mga ari-arian. Kumusta na ang savings ng kuya mo, Elena? O naipapaayos pa ba niya ang mga papeles ng lupa? Ang mga tanong na iyon ay may kaakibat ng ngiti, pero nararamdaman ko ang lamig sa likod ng mga ngipin niya. Sina Mark at Liza naman, tahimik lang silang sumusunod sa nanay nila, pero paminsan-minsan, mahuhuli ko ang mga tingin nila sa paligid ng bahay, tinitignan ang bawat sulok na parang nagtatantya ng presyo. Naiinis ako, pero ayoko namang magbigay ng masamang impresyon, lalo na't maisakit si Papa. Alam kong may balak silang hindi maganda. Nararamdaman ko. Nagpatuloy ang paglala ng sitwasyon. Habang mas humihina si Papa, mas nagiging agresibo ang pag-asta ni Tita Sonia at ng kanyang mga anak. Ang kanilang mga pagdalaw ay naging mga inspeksyon na ng bahay. Narinig ko minsan si Tita Sonia na bumubulong kay Mark, sayang naman kung mapupunta lang sa wala ang bahay na to, napaikot ako ng mata. Sa utak ko, gusto kong sumigaw, bahay to ni Papa. Hindi to basta-basta ari-arian na pwede niyong pag-interesan. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Ayokong magdulot ng stress kay Papa. Isang hapon, nakita ko si Liza na nakatayo sa tabi ng kabinet ni Papa, doon kung saan niya inilalagay ang mga mahahalagang papeles. May hawak siyang lumang frame ng litrato, at habang tinitignan niya ang litrato namin ni Papa, nakita ko ang kamay niya na humahawak sa mga gilid ng kabinet, parang naghahanap ng kung anong nakatago. Ang ganda mo talaga, Elena, sabi niya, pero ang boses niya ay walang sincerity. Ngumiti lang ako, alam kong may iba siyang intensyon. Ang mga galaw nila ay nagiging mas hayagan na.
Ang dating pinipigilang pagkainggit ay unti-unting lumalabas. Parang mga gutom na buhaya na naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Mayroon pang insidente kung saan pinilit ni Tita Sonia si Papa na maglinis ng kanyang mga papeles, kunwari para makatulong. Pero ang totoo, sinusubukan niyang alamin kung saan nakatago ang bank book ni Papa o kung may iba pa siyang ipon. Nakita kong nag-alinlangan si Papa at mahigpit niyang hinawakan ang kanyang relos. Noon ko napansin na lalo siyang naging mapagbantay sa relong iyon. Parang may sikreto itong tinatago. Pero ano? Hindi ko rin naman matanong si Papa ng diretsyo. Ayoko siyang pahirapan pa. Nagsimula na akong makaramdam ng matinding pagkabahala. Ang akala ko'y mga nagmamalasakit na kamag-anak, lumalabas na mga lobo pala na nakabalat kayo. Ang bawat tingin, bawat tanong, ay mayroong nakatagong kahulugan. Hindi na ako mapakali. Ang huling mga araw ni Papa ay puno ng pangamba. Hindi dahil sa kalagayan niya, kundi dahil sa presensya ng mga kamag-anak ko. Mas lalo silang dumalas sa bahay at ang mga bulong-bulungan nila tungkol sa mana ay hindi na halos itago. Sina Mark at Liza ay tuwina nang nagbibiro tungkol sa kung paano sila maglalakbay sa iba't ibang bansa pagkatapos nilang magkalaman mula sa mana. Ang kanilang mga tawa ay nakakasakit sa aking pandinig, lalo na't nakikita ko ang pagod sa mga mata ni Papa. Ang kanyang lumang relos ay hindi na niya inaalis sa pulso kahit pa natutulog. Parang isang talisman na nagpoprotekta sa kanya. Isang gabi, habang binabantayan ko si Papa na natutulog, narinig ko si Tita Sonia na kausap ang kanyang kaibigan sa telepono. Siyempre, aayusin ko ang lahat, bulong niya. Ang bahay na yan, magandang pagkakakitaan. At ang mga pera ni Kuya, sigurado akong malaki-laki rin yan. Nanginginig ang kamay ko sa galit. Hindi ko lubos maisip na ang sarili niyang kapatid ay kayang gawin ito. Sila ang unang gabi na namatay si Papa na pumasok sa kwarto niya at nilukot ang mga papel na akala nila ay testamento. Pagkatapos ay itinapon sa basurahan. Hindi nila alam na sinundan ko sila. Nandoon ako sa kusina at naririnig ko ang lahat ng kanilang pinag-uusapan. Doon ko napagtanto na kailangan kong lumaban. Para kay Papa. At para sa hustisya. Ang araw ng pagbabasa ng testamento ay dumating na parang isang bagyo. Lahat sila ay nakaupo sa sala, nag-aabang. Si Tita Sonia ay nakangiti, ang mga labi niya ay parang nakadikit sa tenga, habang sina Mark at Liza ay panay ang siko-siko at bulungan. Kitang-kita ang kanilang kasabikan. Sa aking tabi, nakaupo ako ng tahimik, ang lumang relos ni Papa ay nakahawak sa palad ko. Parang ito na lang ang naiwan sa akin mula sa kanya. Ang abogadong si Attorney De La Cruz ay nagsimulang magbasa. Para sa bahay at sa lahat ng bank accounts, ipinamana sa kapatid niyang si Sonia Guevara at sa kanyang mga anak na sina Mark at Liza. Hindi pa natatapos ang abogado, nagpalakpakan na sila. Sabi na nga ba? Bulong ni Tita Sonia, sabay hagikik. Alam kong may puso ang kuya ko. Pagkatapos, binalingan ako ng abogado. At para kay Elena Guevara, ang tanging ipinamana ay ang personal na gamit ng kanyang ama, ang kanyang lumang relos. Sa sandaling binanggit iyon, parang pinutol ang lahat ng ingay sa silid. Sumunod ang katahimikan na sinundan ng isang hiyawan ng tawa. Isang lumang relos? Ha 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 ha. Tawa ni Mark habang hawak ang tiyan niya. Ayos ka lang ba, Kuya Attorney? Baka nalipasan ka ng gutom? Sabi naman ni Liza, sabay punas sa gilid ng mata niya na parang umiiyak sa tawa. Si Tita Sonia, nanginginig sa katuwaan, ay halos hindi na makahinga. Ang akala niya siguro may ginto sa loob ng relos na iyan. Bulong niya sa isang kamag-anak. Nakaramdam ako ng matinding sakit, pero mas matinding galit. Ang mga tingin nila ay nagpapahayag ng panunuya, awa at paghamak. Para akong ipinahiya sa harap ng lahat. Pakiramdam ko, hindi lang ang mana ang inagaw nila sa akin, kundi pati na rin ang dignidad ko. Hindi ko lang hinayaan. Hindi ko pinansin ang kanilang mga tawa. Tumayo ako ng tuwid, ang relos ni Papa ay mahigpit na nakakuyom sa palad ko. Nagpaalam ako ng maayos sa abogado at umalis ng walang imik. Hindi ko kayang ipakita sa kanila na nasasaktan ako. Hindi ko kayang bigyan sila ng kasiyahan. Sa kotse, doon ako bumuhos. Naglabasan ang lahat ng emosyon ko, sakit, galit, pagkabigo. Paano sila nakakaya? Paano naging ganito kasama ang mga kamag-anak ko?
Kung hindi pa ako nakakaramdam ng matinding determinasyon na ipagtanggol ang dangal ni Papa, siguro ay nagpatuloy na lang ako sa pag-iyak. Pero hindi. Ang bawat patak ng luha ay nagpalakas sa aking loob. Sabi ko sa sarili ko, hindi matatapos ang laban na to sa ganito. Kinabukasan, pagkatapos kong mag-isip ng matagal, nagpasya akong dalhin ang relos ni Papa sa isang kilalang antique shop sa Maynila. Hindi para ipagbili agad, kundi para ipalinis at ipacheck. Gusto ko lang kasing malaman ang totoong halaga nito. Naaalala ko ang mga salita ni Papa, may sariling kwento ang bawat bagay at ang kwento ng relong ito malalim at kakaiba. Gusto kong malaman ang kwentong iyon. Narinig ko ang tungkol sa isang matandang lalaking nagngangalang Mang Tonyo, na kilala bilang pinakamahusay na tagalinis at tagapagsuri ng mga lumang relo sa buong bansa. Kilala siya sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga natuklasan. Nang makarating ako sa kanyang tindahan, isang maliit na espasyo na punong-puno ng iba't ibang klaseng relo, sinalubong ako ng isang matandang lalaki na may salamin sa ilong at kulubot na mga mata, ngunit ang tingin ay matalim. Magandang araw, Hija, bati niya. Ano ang maipaglilingkod ko? Ibinigay ko sa kanya ang relos ni Papa. Napansin ko ang pagkunot ng kanyang noo habang tinitingnan niya ito. Akala ko, sasabihin niyang kalawangin lang ito at walang silbi. Ngunit hindi. Hinawakan niya ito ng maingat, parang isang maselan na kristal. Inilagay niya sa ilalim ng ilaw, sinuri ang bawat detalye. Kinuha niya ang kanyang magnifier. Ang mga mata niya ay nanlaki. Hisa, sabi niya, halos pabulong. Alam mo ba kung anong hawak mo? Umiling ako. Hindi po. Mana po kasi ito ng tatay ko sa akin. Ang sabi lang niya, mahalaga raw. Ngumiti siya. Hindi ordinaryong ngiti, kundi isang ngiti na punong-puno ng paghanga at pagkamangha. Hindi lang ito mahalaga, Hija, sabi niya, habang hinahaplos ang gilid ng relos. Ito ay isang obra maestra. Ito ay isang prototype. Nagulat ako. Prototype. Ang relong ito ay gawa ng isang henyong watchmaker na halos walang nakakakilala, si Leonardo Torres. Ginawa niya ito noong maaga pa ang ika-negatibo 20 siglo. Ang kakaiba rito ay ang mekanismo nito, napakakomplikado at halos hindi nasisira. Pero mas kahanga-hanga ang sikreto nito. Inabot niya sa akin ang relos. Sa gilid nito, mayroong isang halos hindi makitang buton. Kung pipindutin mo yan ng tamang paraan, bubukas ang isang napakaliit na compartment. Sinunod ko ang sinabi niya. Pindot dito, pihit doon. At sa isang maliit na click, bumukas ang gilid ng relos, nagpapakita ng isang napakaliit na espasyo, sapat lang para makalagay ng isang papel na nakatupi ng napakaliit. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinukuha ang papel. Binuklat ko ito. Isang lumang sulat, sulat kamay ni Papa. Nakasulat doon, anak, ang relos na ito ang pinakamahalaga sa lahat ng aking ari-arian. Hindi dahil sa halaga nito sa pera, kundi dahil ito ang simbolo ng tiyaga, ng sikreto, at ng katotohanan. Gamitin mo ito ng matalino, Elena. Ang totoong kayamanan ay nasa puso, hindi sa bulsa. Pero tandaan, ang hustisya ay may sariling oras. At ang relos na ito ang magiging susi mo. Pagkatapos kong basahin ang sulat, tinitigan ko si Mang Tonyo. May isang kolektor, sabi niya, na matagal nang naghahanap ng relos na ito. Isang milyonaryo mula sa ibang bansa. Kilala niya ang halaga ng mga gawa ni Leonardo Torres. At alam kong handa siyang magbayad ng malaki. Parang nanlambot ang tuhod ko. 1 milyon? Para sa lumang relos na pinagtawanan nila? Ang power dynamic ay ganap na nagbago. Ang lumang relos ni Papa ang magiging susi ko sa pagkuha ng tamis na paghihiganti. Hindi ko na sinayang ang oras. Agad akong nakipag-ugnayan kay Ian Reyes, ang kolektor na binanggit ni Mang Tonyo. 1 linggo pagkatapos ng pagtuklas na iyon, nagset ako ng isang family gathering. Kunwari ay para pag-usapan ang natitirang mga gamit ni Papa. Pero ang totoo, ito ang magiging entablado ng aking paghihiganti. Dumating sila ng nakangiti, lalo na si Tita Sonia, na may dala pang mga papel na kasunduan tungkol sa pagbebenta ng bahay ni Papa. Sina Mark at Liza ay may dala ring mga katalogo ng mga sasakyan at travel packages. Akala nila tuloy-tuloy na ang panalo nila. Hindi nila alam, ang kanilang pagtawa ay babalik sa kanila ng 10 beses.
Nagsimula ang pagpupulong. Gaya ng inaasahan, mabilis nilang binalingan ang aking mana. Kumusta na ang relos mo, Elena? Nagkalaman ba? Baka naman pwede mo nang itapon sa basurahan, para naman hindi na makadagdag sa kalat. Sabi ni Mark, sabay tawa. Sana binigay mo na lang sa akin, Elena, dagdag ni Liza, pwede ko pang ipambato sa manok ng kapitbahay. Nagtawanan silang lahat, maliban sa akin. Tahimik akong nagmamasid sa kanila, hinahayaan silang magpakasaya sa kanilang kawalang alam. Hindi ko rin pala nabanggit na naimbitahan ko si Mr. Reyes bilang isang dating kasamahan sa trabaho ni Papa. Nagulat sila nang makita siya, pero hindi nila pinansin ang kanyang presensya. Nang sa tingin ko ay sapat na ang kanilang panunuya, tumikim ako. Actually, Tita, Mark, Liza, sabi ko, may gusto lang akong ipakita sa inyo. Kinuha ko ang lumang relos mula sa aking bag, nagtawanan ulit sila. Ano yan, Elena? Magic show? Tutunawin mo ba yan para maging ginto? Biro ni Mark. Umiti ako. Hindi, sagot ko. Mas maganda pa sa ginto. Kinasa ko ang relos at sa harap nilang lahat, pinindot ko ang lihim na buton. Napaigtad sila nang makita ang maliit na compartment na bumukas. Ang mga ngiti nila ay unti-unting nawala. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng relos na ito, paliwanag ko, habang kinukuha ang sulat ni Papa. Akala nyo, lumang basura lang ito. Pero ito ay isang obra maestra ni Leonardo Torres, isang prototype na may sikretong compartment. Saka ko ipinaliwanag ang tungkol sa sulat ni Papa at ang kanyang pagnanais na ipamana ang tunay na halaga ng mga bagay. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang pagbabago sa kanilang mga mukha, mula sa pagtawa, naging pagkabigla at kalaunan pagkadismaya. Pagkatapos, binalingan ko si Mr. Reyes. Mr. Reyes, sabi ko, may gusto ka bang sabihin tungkol sa relos na ito? Tumayo si Mr. Reyes, ang kanyang mukha ay seryoso. Miss Elena, sabi niya, ang relos na ito ay matagal ko nang hinahanap. Ang gawa ni Leonardo Torres ay napakabihira, at ang prototype na ito ay isang tunay na kayamanan. Handang-handa akong bilhin ito sa halagang $1,000,000. Parang pinutol ang hininga nila. Ang mga mata ni Tita Sonia ay nanlaki, halos lumabas sa socket. Sina Mark at Liza ay nanatiling nakanganga, hindi makapagsalita. Ang dating tawa ay naging isang katahimikan na punong-puno ng panghihinayang. Isang milyon. Bulong ni Tita Sonia. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding hiya, ang mga kamay niya ay nanginginig. Ito ang minana mo. Ngumiti ako ng matamis at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang katarungan. Tita, ito ang minana ko. Ang relos na pinagtawanan nyo. Ang akala nyo ay walang halaga. Ipinakita ko sa kanila ang sulat ni Papa. Ang tatay ko ay matalino. Alam niyang subukan ang inyong pagkatao. At bumagsak kayo. Ang dating mayabang ng ngiti ni Tita Sonia ay napalitan ng malalim na pamumula. Ang mga kasunduan para sa bahay ay nakalaglag sa sahig, parang simbolo ng kanilang bagsak na pangarap. Ang kanilang mga pangarap na paglalakbay at pagbili ng sasakyan ay parang bula na naglaho. Sila ang naging sentro ng kahihiyan. Ang katahimikan sa sala ay bumalot sa kanilang pagkahiya. Wala ni isa sa kanila ang nakapagsalita. Ang mga mata ni Tita Sonia ay nakatuon sa sahig, at sina Mark at Liza ay nag-iwas ng tingin. Ang kanilang pagmamayabang ay napalitan ng matinding kahihiyan. Nakita ko ang pagtalikod ng ilang kamag-anak na nakasaksi sa lahat. Alam kong kumalat na ang balita. Wala silang mukhang ihaharap. Pagkatapos ng transaksyon, nagawa kong bilhin muli ang bahay ni Papa gamit ang bahagi ng pera. Ang bahay na pinag-interesan nila, ang bahay na balak nilang ipagbili ng walang pakundangan. Ito ang pinakamatamis na bahagi ng paghihiganti. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi sa pagbawi ng kung ano ang akin, at ang pagpapakita sa kanila ng halaga ng integridad. Ang natitirang pera ay ginamit ko upang magtatag ng isang scholarship foundation sa pangalan ni Papa para sa mga estudyanteng mahilig sa sining. Ito ang kanyang lihim na pangarap na hindi niya nasabi sa amin. Naalala ko, minsan, habang naglalakad kami sa parke, may nakita kaming bata na gumuguhit. Narinig ko si Papa na bumulong, sayang, kung mayaman lang ako, tutulungan ko ang mga batang may talento. Ito ang aking paraan upang ipagpatuloy ang kanyang pangarap at pagbibigay.
Ngayon, ang buhay ko ay payapa. Hindi na ako binabagabag ng mga kamag-anak kong sakim. Ang relos ni Papa ay nasa isang ligtas na lugar, isang paalala ng kanyang karunungan at ng aral na kanyang iniwan. Ito ang patunay na ang tunay na halaga ng isang bagay ay hindi nakikita sa panlabas na anyo nito, kundi sa kwento at pamanang dala nito. Ang paghihiganti ko ay hindi naging marahas, kundi naging mapanlinlang at matamis. Ang pinakamahalagang mana na ibinigay ni Papa sa akin ay hindi ang relos mismo, kundi ang kakayahang makita ang lampas sa nakikita ng mata at ang tapang na ipaglaban ang katotohanan. Mayroon pa bang mga katanungan tungkol sa kung paano dapat pahalagahan ang mana?